Humiwa sa hangin ang isang pamilyar na tunog. Sinundan niyon ng matalim at nag-aapoy na hapdi sa kanyang likod, isang sakit na gumuhit mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang baywang. Napakabilis ng pangyayari, ngunit para kay Isabela, bumagal ang lahat. Ang marahang tugtog ng violin ay biglang natigil. Ang mahihinang bulungan ng daan-daang bisita sa marangyang charity gala ay naging isang nakabibinging katahimikan. Naramdaman niya ang bawat pares ng mata sa grand ballroom, mga mata ng mga senador, ng mga CEO, ng mga socialite, na lahat ay nakatutok sa kanya. Nakatayo siya sa gitna ng lahat, sa ilalim ng kumikinang na liwanag ng mga chandelier na kristal, suot ang kanyang mamahaling seda na gown. At sa kanyang harapan, nakatayo si Edward Kane, ang kanyang asawa, na may hawak na isang manipis na latigo na gawa sa katad. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang nangiting iyon ay para lamang sa kanya. Isang sikretong ibinubulong. Nasa tabi niya si Edward. Ang braso nito ay nakaakbay sa kanyang baywang. Ang perpektong imahe ng isang makapangyarihan at nagmamahalang mag-asawa. Ngunit ang mga salitang sinabi nito sa kanyang tainga ay hindi matamis. Masyadong matagal ang nangiti mo para kay Senator De La Cruz. Bulong ni Edward, ang hininga nito ay mainit at puno ng panganib. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagmamay-ari sa iyo, Isabela? Naramdaman niya ang pamilyar na panlalamig sa kanyang buto. Pinilit niyang panatilihin ang nangiti sa kanyang mga labi, isang maskarang pagod na siyang isuot. Edward, nagkakamali ka. Huwag mo akong sasagutin. Putol nito, at bahagyang humigpit ang pagkakahawak sa kanyang baywang, isang babala. At ngayon, ang babalang yon ay naging isang palabas para sa lahat. Ang hapdi sa kanyang likod ay wala sa sakit ng kahihiyan na unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi na mas matindi pa sa kulay ng kanyang damit. Bawat tingin ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang perpektong mundo, ang mundong maingat niyang itinayo sa kabila ng mga pasa at luha sa likod ng mga saradong pinto, ay gumuho sa isang iglap. Walang gumalaw, walang nagsalita. Tila ba ang lahat ay natatakot na huminga. Ang kapangyarihan ni Edward Kane ay parang isang pader na pumapalibot sa silid, nagpapatiklop sa lahat. Itinaas ni Edward ang latigo, tila naghahanda para sa pangalawang paghampas. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang emosyon, na para bang dinidisiplina lamang ang isang alagang hayop na naligaw ng landas. Para kay Isabela, ito na ang katapusan. Ang kahihiyan ay mas masahol pa sa kamatayan. Ngunit bago pa man bumagsak muli ang latigo, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na puno ng awtoridad at hindi maikakailang galit. Edward. Napalingon ang lahat. Ang mga tao ay tila nagbigay daan, na parang dagat na nahati sa dalawa. At doon, lumalakad papalapit sa kanila si Robert Carter, ang CEO ng Carter Group of Companies, ang kanyang ama. Ang postura ni Robert Carter ay matatag. Ang kanyang mamahaling suit ay hindi nagusot, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanila. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Edward. Ang ngiti sa mga labi ni Edward ay unti-unting naglaho. Bitawan mo ang anak ko, utos ni Robert Carter. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat, na kayang magpayanig ng isang buong korporasyon. Hindi sumagot si Edward. Humakbang si Robert palapit. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita ni Isabela ang isang bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang asawa. Ibinaba ni Robert ang kanyang tingin kay Isabela at sa isang saglit, nakita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang ama. Pagkatapos ay lumingon ito sa dalawang lalaking nakatayo sa likuran niya, ang kanyang mga personal na security. Isang tango lang ang kanyang ibinigay.
Agad na lumapit ang mga ito kay Isabela. Magalang ngunit mabilis ang kanilang mga kilos, inalalayan siya palayo sa tabi ni Edward. Si Isabela ay parang isang manika na walang sariling lakas. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa tensyon sa pagitan ng kanyang ama at ng kanyang asawa. Habang inilalayo siya, nakita niya ang huling pagtitinginan ng dalawang lalaki. Walang salitang binitiwan, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Sa mga mata ng kanyang ama, nakita ni Isabela ang isang pangako. Isang pangako ng isang digmaang paparating. Walang nagsalita sa loob ng itim na Rolls-Royce na mabilis na bumagtas sa mga kalsada ng Maynila. Para kay Robert Carter, ang bawat segundong lumilipas sa katahimikan ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Sa rearview mirror, tinitingnan niya ang kanyang anak. Nakaupo si Isabela sa likod, balot sa kanyang suit jacket. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan. Hindi ito umiiyak, hindi ito nagsasalita. Ang tanging palatandaan na buhay pa, ang kaluluwa sa loob ng magandang katawan na yon ay ang marahan at paulit-ulit na panginginig ng kanyang mga kamay. Isang halimaw. Ipinagkatiwala niya ang kanyang nag-iisang prinsesa sa isang halimaw. Naramdaman ni Robert ang pagtiim ng kanyang bagang. Ang galit sa loob niya ay isang apoy na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Mas matindi pa ito sa galit. Noong muntik na siyang malugi sa negosyo, mas matindi pa sa galit noong may traitor sa kanyang kumpanya. Ito ay isang galit na personal, isang galit ng isang ama na nabigong protektahan ng kanyang anak. Pagdating nila sa mansyon ng mga Carter, ang tahanang kinalakihan ni Isabela, naghihintay na sa may pinto ang kanyang asawang si Eleanor. Ang pagkataranta ay bakas sa mukha nito. Robert, Isabela anak. Si Eleanor ang yumakap sa nanginginig na katawan ni Isabela. Dinala nila ito sa loob, palayo sa mga matang mapanghusga ng mundo. Dito, sa loob ng mga pader na ito, ligtas siya. Sisiguraduhin niyon ni Robert. Dumating ang kanilang personal na doktor, isang matandang kaibigan ng pamilya. Habang ginagamot nito ang mga sugat sa likod ni Isabela sa isa sa mga silid, hindi kinaya ni Robert na tumingin. Tumalikod siya. Ang mga kamay ay ikinuyom ng napakahigpit. Ang tunog ng bawat pagdampi ng bulak na may gamot sa balat ng kanyang anak ay parang latigo na humahampas din sa kanyang puso. The welts are deep, Robert, mahinang sabi ng doktor. Pero mababaw lang ang mga ito kumpara sa sugat na hindi natin nakikita. Nang lumabas ang doktor, naiwan si Eleanor sa loob para samahan si Isabela. Si Robert naman ay dumiretso sa kanyang study, ang kanyang santuaryo. Umupo siya sa kanyang malaking silyang katad at dinial ang numero ng kanyang abogado. Si Attorney DeMarco, ang pinakamagaling sa buong bansa. Frank, sabi ni Robert, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Gisingin mo ang buong team mo. I want them in my office in 1 hour. Sir, may problema po ba? Tanong ng nag-aantok na abogado sa kabilang linya. Edward Kane laid a hand on my daughter. Simpleng sagot ni Robert. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Ihanda ninyo ang lahat. Pagpapatuloy niya. Lahat ng ebidensya, lahat ng koneksyon, lahat ng alas na meron tayo, walang ititira. Huminga siya ng malalim. Sisimulan natin ang digmaan. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa sala. Nakita niya si Isabela, nakaupo sa sofa, yakap-yakap ng kanyang ina. At doon, sa wakas, ang pader na itinayo ni Isabela ay gumuho. Humagulgol siya, isang iyak na puno ng sakit, ng kahihiyan, at ng takot na inipon niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat hikbi ay parang isang alon na bumabayo sa puso ni Robert, lalong nagpapatigas sa kanyang determinasyon. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Tapos na anak, mahina niyang sabi. Hindi ka na niya masasaktan pa. Ako ang bahala
sa kanya. Ngunit sa pagkarinig sa mga salitang iyon, mas lalong natakot si Isabela. Itinigil niya ang kanyang pag-iyak at tumingin sa kanyang ama. Ang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Hinawakan niya ang braso ni Robert. Ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. "Huwag, Papa." Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. "Papatayin niya ako." Lumipas ang ilang araw na parang isang mahabang panaginip para kay Isabela. Ligtas siya sa loob ng mansyon ng kanyang mga magulang. Walang sigaw, walang banta, walang anino ni Edward na nagbabantay sa bawat kilos niya. Ngunit kahit sa kaligtasan, ang takot ay nakakapit pa rin sa kanya na parang pangalawang balat. Sa gabi, binibisita siya nito sa kanyang mga panaginip. Minsan, nakikita niya ang sarili na tumatakbo sa isang madilim at walang katapusang pasilyo habang naririnig niya ang lagitik ng latigo sa kanyang likuran. Sa ibang gabi, mas malala. Nagigising siyang humihingal, nanlalamig ang pawis dahil sa panaginip ay nakatayo si Edward sa tabi ng kanyang kama, nakangiti habang pinapanood siyang matulog. Ang takot ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Sa ikatlong araw, pinakiusapan siya ng kanyang ama na bumaba para sa isang mahalagang pag-uusap. Sa study, naghihintay si Attorney DeMarco, ang abogado ng pamilya. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng bigat sa buong silid. "Isabela," magalang na bati nito. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandungan. Ipinaliwanag ni Attorney DeMarco ang lahat. Ang mga legal na opsyon, ang proseso ng pagsasampa ng kaso para sa physical and emotional abuse. Ngunit habang nagsasalita ito, tinitigan niya si Isabela ng may seryosong babala. "Isabela, kailangan mong maging handa," sabi ng abogado. Hindi basta-bastang kalaban si Edward Kane. Gagamitin niya ang lahat ng pera at impluwensya niya para durugin ka. Huminga ito ng malalim. Hindi lang ito magiging laban sa loob ng korte, magiging isang madugong digmaan ito sa media. Susubukan nilang sirain ang iyong kredibilidad. Ilalabas nila ang lahat ng maaari nilang ibato sa iyo. Ipapamukha nila sa buong mundo na ikaw ang may problema, na ikaw ay hindi matatag sa pag-iisip. Naramdaman ni Isabela na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang sinasabi ng abogado ay ang kanyang pinakamatinding bangungot. Ang kahihiyan sa harap ng iilang daang tao ay sapat na para wasakin siya. Paano pa kaya sa harap ng buong bansa? "May pagpipilian ka pa rin," mahinang sabi ng kanyang ina, si Eleanor, habang hinahaplos ang kanyang likod. "Maaari tayong makipag-ayos ng pribado. Divorce, hindi mo kailangang pagdaanan ito." Ang alok na iyon ay napakagandang pakinggan. Isang daan palabas, isang paraan para matapos na ang lahat ng tahimik. Ngunit pagkatapos, ano? Magtatago siya habang si Edward ay malayang nagpapatuloy sa kanyang buhay na parang walang nangyari. Ang alaala ng hapdi ng latigo at ang lamig sa mga mata nito ay biglang bumalik. Tumingin siya sa kanyang ama. Si Robert Carter ay tahimik lang na nakikinig, na wala na ang nag-aapoy na galit sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang malalim na kalungkutan. Nang magsalita ito, ang boses niya ay hindi nag-uutos, kundi nag-aalok ng suporta. "Anak, kahit anong piliin mo, narito lang kami," sabi ni Robert. "Pero oras na para bawiin mo ang boses mo. Isang boses na matagal nang ipinagkait sa'yo." Ang mga salitang yon ang tumama sa kanya. Hindi ito tungkol sa paghihiganti ng kanyang ama. Tungkol ito sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap, umakyat si Isabela sa kanyang silid. Tumayo siya sa harap ng salamin. Hinubad niya ang kanyang roba at tiningnan ang kanyang likod. Ang mga latay ay nag-uumpisa ng maghilom, ngunit ang mga marka ay naroon pa rin. Mahahabang guhit na kulay ube na sumisira sa kanyang balat. Mga marka ng pagmamay-ari ni Edward.
Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, hindi lang ang mga pasa ang nakita niya. Nakita niya ang takot sa kanyang mga mata. At sa ilalim ng takot na yon, may isang bagay na nagsisimulang sumibol. Isang maliit na titig ng tapang. Bumalik siya sa study. Si Attorney DeMarco ay nag-iwan ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang annulment papers at kasama nito, ang criminal complaint. Kinuha niya ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit ang kanyang puso ay buo sa desisyon. Habang inilalapat niya ang tinta sa papel, naramdaman niya ang pagbabago sa loob niya. Bawat letra ng kanyang pirma ay isang hakbang palayo sa babaeng durog at takot. Ito ang kanyang unang hakbang. Tapos na! Bulong niya sa sarili nang matapos. Ngunit ilang oras lamang matapos, isumite ng mga abogado ang kaso. Tumunog ang cellphone ni Robert Carter. Isang news alert. Ipinakita niya ito kay Isabela. Sa screen ng telepono, isang malaking litrato niya ang nakapaskil. Kuha sa isang event ilang taon na ang nakalipas, kung saan siya ay umiiyak. At sa ilalim nito, ang headline mula sa isang sikat na online news portal. Isabela Kane, ang asawang may problema sa pag-iisip? Nagsimula na. Eksakto tulad ng sinabi ng abogado. Ang digmaan ay nagsimula na. Pinagmasdan ni Edward Kane ang news alert sa kanyang cellphone, isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Umikot ang yelo sa loob ng kanyang baso ng mamahaling whiskey habang nakatayo siya sa harap ng floor-to-ceiling glass window ng kanyang penthouse. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay parang mga diamanteng isinaboy sa isang itim na tela. Ang kaharian niya. Annulment at criminal complaint. Bulong niya sa sarili, may halong pagkasuya at amusement. How predictable, Robert. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Sa katunayan, bahagya siyang nasiyahan. Ang pamilya Carter ay kumagat sa pain. Ang isang tahimik na diborsyo ay magiging boring. Ito ay isang laro. At si Edward Kane ay hindi kailanman natatalo sa anumang laro. Kinabukasan, sa loob ng kanyang malamig at modernong boardroom, ang kanyang PR team at mga abogado ay nakaupo na parang mga estudyanteng naghihintay sa kanilang propesor. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Ginoo, simula ni Rona, ang pinuno ng kanyang PR team. Ang sentimiento ng publiko ay nagsisimulang kumampi sa kanila. Ang #Justice for Isabela ay trending na. Kalmado siyang uminom mula sa kanyang tasa ng kape. Ang sentimiento ng publiko ay parang panahon. Rona, nagbabago. At tayo ang magdidikta kung kailan uulan at kung kailan aaraw. Ibinagsak niya sa mesa ang isang folder. Sa loob nito ay mga litratong maingat niyang inipon sa paglipas ng mga taon. Mga litrato ni Isabela na umiiyak matapos ang isa sa kanilang mga pag-aaway. Isang litrato kung saan mukha itong pagod at magulo ang buhok, kuha ng hindi niya alam. Mga litratong mag-isa ay walang ibig sabihin, ngunit kapag pinagsama-sama, ay nagpipinta ng isang larawan. I-leak ninyo ang mga ito sa mga piling bloggers at media contacts, utos niya. Ang narrative? Si Isabela ay isang emotionally unstable na asawa. Matagal na siyang may pinagdadaanan. Selosa, paranoid. Ang insidente sa gala, isang malungkot na resulta ng kanyang mental breakdown. Tumingin siya sa kanyang mga abogado. At kayo, sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba, mas naging mapanganib. Sa korte, huwag ninyo siyang tratuhin na parang biktima. Tratuhin ninyo siya na parang isang hindi kapani-paniwalang testigo. Question her sanity, her motives. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Tinalikuran sila. Gawin ninyong baliw si Isabela sa mata ng publiko, sabi niya nang hindi lumilingon. Gawin ninyo siyang isang sinungaling na desperada para sa atensyon. Maliwanag? Yes, sir. Sabay-sabay nilang sagot. Nang makaalis na sila, umupo si Edward sa kanyang silya
at dinial ang isang numero sa kanyang private line, isang kasosyo sa negosyo ni Robert Carter, isang taong malaki ang kontrata sa Carter Group. Mr. Tan, Edward Kane here. Magiliw niyang bati. Kumusta ang pamilya? Mabuti. Tumawag lang ako para kumustahin ang ating mga proyekto. Alam mo na, sa panahon na ngayon, napaka-unstable ng merkado. Isang maling galaw lang mula sa isang kumpanya at lahat tayo ay maaaring madamay. Ang banta ay hindi direktang sinabi, ngunit malinaw. Kumampi ka kay Robert at idadamay kita sa pagbagsak niya. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa kanyang silya, puno ng kasiyahan sa kanyang sarili. Ang mga Carter ay naglalaro ng checkers. Siya, naglalaro ng chess. Inayos na niya ang mga pyesa. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Ngunit habang ninanamnam niya ang pakiramdam ng kontrol, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Sir, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Ito ang kanyang pribadong investigador. Anong meron? Sir, habang hinahanap namin ang mga posibleng dumi na magagamit laban sa mga Carter, may isa pa po kaming impormasyong nahanap. Nag-atubili ang lalaki. Spit it out. Walang pasensyang sabi ni Edward. May nahanap po kaming impormasyon tungkol sa unang asawa ninyo. Natahimik si Edward. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay bahagyang nawala. Si Amelia. Ang screen ng kanyang cellphone ang naging bintana ni Isabela sa puot ng mundo. Hindi niya mapigilan ang sarili. Kahit masakit, paulit-ulit niyang binabasa. Ang kanyang mga litrato na ninakaw mula sa kanyang nakaraan ay nakakalat sa internet. Bawat isa ay may kasamang kwentong gawa-gawa. Baliw. Gold digger. Ngayong hiwalay na. Gusto ng pera. Kawawang Edward. Nagtiis pala siya sa ganyang asawa. Ang mga salita ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ang bawat komento ay isang sampal. Bawat share ay isang pagdura sa kanyang pagkatao. Napayuko si Isabela at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen, ginagawang malabo ang mukha ng babaeng pinipintasan nila. Hindi na niya kilala ang babaeng iyon. Isabela? Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Ang kanyang ama? Si Robert ay pumasok. Ang mukha nito ay seryoso, gaya ng dati nitong anyo sa boardroom. Pinapatawag ka ni Attorney DeMarco. May mga bago tayong estratehiya para sa laban. Laban. Ang salitang yon ay biglang nagbigay ng pait sa kanyang dila. Laban? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng sakit. O laban ninyo, Papa? Natigilan si Robert. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Isabela, ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Tingnan mo, sabi niya. Ipinakita ang screen sa kanyang ama. Ito ba ang laban? Ang buong mundo ay tinatawag akong sinungaling at baliw. Ito ba ang hustisya na sinasabi ninyo? Bahagi ito ng proseso, anak. Sinabi na sa atin ni Frank na gagawin nila ito, pero hindi ninyo naiintindihan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nabasag sa gitna ng emosyon. Ang lahat ng sakit, takot, at galit na kanyang kinimkim ay sumabog. Akala ninyo simple lang ito? Na pera laban sa pera? Kapangyarihan laban sa kapangyarihan? Papa, hindi ninyo alam ang pinagdaanan ko. Alam ko kung anong ginawa niya sa'yo sa gabing iyon. Hindi. Putol niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi lang iyon. Hindi niyo alam ang lahat. Lumapit si Robert. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Anak, sabihin mo sa akin. Umiling si Isabela. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng kanyang hinagpis. Ang lihim na matagal niyang ibinaon, ang bigat na mag-isa niyang pinasan sa loob ng 2 taon, ay sumiklab palabas na parang bulkan. Hindi niyo alam ang lahat. Paulit-ulit niyang sigaw. Nawalan ako ng anak dahil sa kanya.
Ang mga salita ay lumabas na parang isang sumpa at sa isang iglap, ang buong silid ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Nakita ni Isabela ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang galit ay naglaho, ang determinasyon ay nawala. Ang natira ay purong pagkagulat at isang sakit na hindi pa niya nakita sa mga mata nito dati. Ang pagbagsak ng kanyang mga balikat ay tila bapasan na rin niya ang bigat ng katotohanan iyon. Anak, nauutal na sabi ni Robert. Anong sinasabi mo? Bago pa man makasagot si Isabela, may kumatok sa nakabukas na pinto. Si Attorney DeMarco ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. May hawak na telepono. Halata sa itsura niya na may dala siyang isang importanteng balita. Tumingin siya mula kay Isabela patungo kay Robert. Mr. Carter, sabi ng abogado, ang boses niya ay nagmamadali at puno ng isang bagong enerhiya. Patawad sa isistorbo, pero kailangan ninyong malaman ito. Huminga siya ng malalim, tila hindi makapaniwala sa sarili niyang sasabihin. Nahanap ng mga investigador ang unang asawa ni Edward Kane. Sandali siyang huminto bago ibinigay ang huling pinakamalakas na dagok. Buhay siya. Ang pangalang Amelia ay umalingaw-ngaw sa study ni Robert Carter na parang isang basag na kampana. Ang sakit na dulot ng revelasyon ni Isabela tungkol sa nawalang apo ay humalo sa isang bagong, mapanganib na emosyon, pag-asa. Isang brutal na pag-asa. Para kay Robert, ang pangalang yon ay hindi lang pangalan ng isang multo mula sa nakaraan. Iyon ang pangalan ng kanilang magiging sandata. Sa sumunod na 2 araw, ang Carter Mansion ay naging isang war room. Ang paghahanap kay Amelia, na dating isang simpleng background check, ay naging top priority. Ang pinakamahuhusay na pribadong investigador na kayang bayaran ng pera ni Robert ay kumilos ng mabilis at tahimik. Sa wakas, dumating ang ulat. Isang makapal na folder ang inilatag sa harapan ni Robert. Sa loob, ang kwento ng isang buhay na pilit tinatago. Si Amelia Reyes, na ngayon ay gumagamit ng pangalang Almira Santos, ay naninirahan sa isang maliit na bayan sa La Union. Nagmamay-ari siya ng isang maliit na bookstore, namumuhay ng simple, walang social media, laging cash ang bayad, at bihirang makihalubilo sa mga tao. Isang babaeng nagtatago. She's a ghost, sir, sabi ng lead investigator. Ginawa niya ang lahat para hindi matagpuan. Tinitigan ni Robert ang isang lumang litrato ni Amelia. Kuha noong kasal pa sila ni Edward. Ang mga mata nito ay puno ng buhay at pangarap. Isang ngiti na tila kayang yakapin ang buong mundo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang isang butil-butil na larawang kuha ng surveillance team. Ang babae sa larawan ay mukhang pagod. Ang mga balikat ay laging nakayuko. Ang mga mata ay laging malikot na para bang naghihintay na may biglang susulpot mula sa mga anino. Ang parehong babae, ngunit magkaibang kaluluwa. Nakita ni Robert ang refleksyon ng kanyang sariling anak sa kwento ni Amelia. Ang unti-unting pagkamatay ng liwanag sa mga mata. Ang pagkatuto na lumakad sa sariling bahay na parang isang magnanakaw. Laging maingat, laging takot. Parehong-parehong bitag, parehong halimaw. Kailangan natin siyang makausap, sabi ni Robert. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Sinubukan nila ang maingat na paraan. Isang babaeng investigador na nagpanggap bilang isang turista ang pumasok sa bookstore ni Amelia. Sinusubukang maging kaibigan, ngunit sa unang pagbanggit pa lang ng pangalang Edward Kane, nagbago ang lahat. Ang sabi ng agent ko, namutla daw si Amelia. Ulat ng investigador kay Robert sa telepono. Nagsimula siyang manginig at itinanggi na kilala niya ang pangalan. Pagkatapos ay isinara niya ang tindahan at hindi na muling nagbukas. Nabigo ang unang pagtatangka.
Ang takot ni Amelia ay isang pader na mas mataas pa kaysa sa inaasahan na nila. Gabi na, nag-iisa si Robert sa kanyang study, umiinom ng brandy habang pinagmamasdan ng ulan sa labas ng bintana. Paano niya mapapabagsak ang pader na yon? Ang pera at kapangyarihan ay walang silbi laban sa takot na ganoon kalalim. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na mapanganib at posibleng maging malupit. Ngunit ito na lang ang natitira nilang baraha. Hindi isang investigador ang kailangan ni Amelia. Hindi isang abogado. Ang kailangan niya ay isang taong makakaintindi sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Isabela. Ngunit bago pa man niya madial ang numero, isang text message ang pumasok mula sa surveillance team sa La Union. Isang litrato, isang larawang kuha mula sa malayo, sa dilim ng gabi. Sa bintana ng maliit na bahay ni Amelia, may liwanag. At sa loob, malinaw ang kanyang anino. Nagmamadali siyang naglalagay ng mga damit sa isang maleta. Naghahanda siyang tumakas. Muli, ang biyahe papuntang La Union ay ang pinakatahimik na biyahe sa buhay ni Isabela. Katabi niya sa likod ng sasakyan ang kanyang ina, habang nasa unahan naman ang kanyang ama, palaging may kausap sa telepono. Walang nagsasalita tungkol sa kanilang misyon. Hindi na kailangan. Ang bigat ng sitwasyon ay sapat nang bumabalot sa kanilang lahat. Ang tanging naririnig ni Isabela ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ano ang sasabihin niya sa isang babaeng hindi niya kilala, ngunit tila ba kilalang-kilala na niya ang kaluluwa? Paano niya hihingin sa isang estranghero na harapin ang halimaw na minsan na nitong tinakasan? Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit at simpleng bahay na may katabing bookstore, naramdaman ni Isabela na parang gusto niyang umatras. Ang bahay ay sarado, tila walang buhay. Ngunit alam nilang nasa loob si Amelia. Hayaan ninyo akong mag-isa, sabi ni Isabela sa kanyang mga magulang. Bumaba siya ng sasakyan. Bawat hakbang niya papunta sa pinto ay parang 1 kilometro ang layo. Huminga siya ng malalim at kumatok. Walang sumagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Miss Santos? Amelia? Tawag niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang pangalan ko po ay Isabela Carter. Asawa po ako ni Edward Kane. Kailangan ko po kayong makausap. Isang mahabang katahimikan. Nang akala niya ay wala ng pag-asa, marahan na bumukas ang pinto. Sapat lang para makita ang isang mata na sumisilip. Ang matang yon ay puno ng takot. Umalis ka na, sabi ng isang mahinang boses mula sa loob. Parang awa niyo na po. Pakiusap ni Isabela. Inilapit ang kanyang mukha sa siwang ng pinto. 5 minuto lang. Pagkatapos, kung ayaw niyo, aalis ako. Pangako. Marahil ay nakita ni Amelia ang desperasyon sa kanyang mga mata. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang babaeng nasa harapan niya ay payat at ang kanyang mga mata ay tila laging nagbabantay. Sa loob ng bahay, may mga nakaimpaking kahon sa sahig. Handa na ngang umalis. Anong kailangan mo? Tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Isabela. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Sinampahan ko ng kaso si Edward para sa pananakit niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amelia. Bata, wala kang alam. Hindi mo matatalo ang lalaking iyon. Lalabas lang siyang malinis at ikaw ang dudurugin niya. Iyon na nga po ang ginagawa niya, sagot ni Isabela. Sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling, marahan niyang itinaas ang laylayan ng kanyang damit sa likod para ipakita ang bahagi ng kanyang balat kung saan naroon pa rin ang bakas ng latay. Ito po ang ginawa niya sa akin, sa harap ng maraming tao. Nakita ni Isabela ang pagbabago sa mga mata ni Amelia. Ang takot ay nahaluan ng isang pamilyar na sakit. Dahil sa nakita, nagsalita si Amelia. Ang kanyang mga salita
ay pira-piraso, parang mga bubog na matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga galos na tinatakpan niya ng makeup. Ang mga gabing natutulog siya sa sahig ng banyo para lang makaiwas, ang pagkawala ng tiwala sa sarili, hanggang sa wala nang natira sa kanya. Habang nagsasalita si Amelia, nakita ni Isabela ang sarili niyang kwento. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kaya po kailangan ko kayo, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay basag na. Kung magpapatotoo kayo, kung ikukwento ninyo ang ginawa niya, maniniwala sila, hindi na niya maitatanggi. Ngunit sa pagbanggit ng salitang magpatotoo, bumalik ang takot sa mukha ni Amelia. Ang pader ay muling tumaas. Umiling-iling siya. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Hindi. Hindi ko kaya, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi mo naiintindihan. Kapag nalaman niyang nagsalita ako, hahanapin niya ako. Hindi siya titigil. Kahit saang sulok ng mundo ako magtago, hahanapin niya ako. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Papatayin niya ako. Hindi namin siya hahayaang saktan ka. Giit ni Isabela. Ganyan din ang sinabi ko sa sarili ko noon. Sigaw ni Amelia. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Pero sa huli, mag-isa ka lang. Palagi kang mag-isa laban sa kanya. Lumakad siya papunta sa pinto. Patawad, sabi niya. Ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Sana manalo ka, pero hindi ko kaya. At sa mga salitang iyon, isinara niya ang pinto. Ang tunog ng paglock nito ay parang isang hatol. Naiwan si Isabela sa labas, nakatayo sa ilalim ng papalubog na araw. Ang kanyang puso ay kasing bigat ng mga maletang naghihintay sa loob ng nakasaradong bahay na yon. Ang kanilang huling pag-asa. Wala na. Isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw sa loob ng penthouse ni Edward Kane. Hindi ito isang halakhak ng simpleng kasiyahan. Ito ay isang tunog ng purong tagumpay. Isang tunog na nagsasabing, ako ang nanalo. Muli. Katatanggap niya lang ng tawag mula sa kanyang espiya na nakabantay sa La Union. Ang ulat, misyon ng mga Carter, bigo. Si Isabela ay umalis na may luha sa mga mata at si Amelia ay lalong nagkulong sa kanyang takot. Sinasabi ko na nga ba? Sabi ni Edward sa kanyang sarili habang nagsasali ng isa pang baso ng whiskey. Lumakad siya patungo sa bintana at tiningnan ang syudad sa ibaba. Ang bawat ilaw ay parang isang kaluluwang yumuyukod sa kanyang kapangyarihan. Kawawang Isabela. Akala ba talaga nito ay kaya siyang labanan? Akala ba nito na ang pag-iyak sa harap ni Amelia ay sapat na para baguhin ang takbo ng laro? Ang pag-ibig, ang awa, ang koneksyon, lahat ng iyon ay kahinaan. Ang tanging tunay na kapangyarihan sa mundong ito ay takot. At si Edward ay isang maestro sa paggamit nito. Itinanim niya ang takot sa puso ni Amelia. Maraming taon na ang nakalipas at hanggang ngayon, namumunga pa rin ito. Dinial niya ang numero ng kanyang abogado. Frank, bati niya. Ang kanyang boses ay puno ng sigla. May maganda akong balita. Ang alas ng mga Carter ay sumuko na bago pa man makarating sa laban. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. Magandang balita iyan, sir. Ibig sabihin, one-on-one na lang ito sa korte. Ang salita niya laban sa salita mo. At alam nating lahat kung kaninong salita ang mas may bigat. Mayabang na sabi ni Edward. Ihanda mo na ang huling mga argumento. Gusto kong maging isang obra maestra ang pagkawasak ni Isabela sa korte. Gusto kong pagsisihan niya ang araw na kinalaban niya ako. Masusunod, sir. Habang papalapit ang araw ng paglilitis, lalong lumakas ang kumpiyansa ni Edward. Ang kampanya sa media ay naging matagumpay. Ang publiko ay nahati.
Marami pa rin ang sumusuporta kay Isabela, ngunit marami na rin ang naniniwala sa naratibo na siya ay isang asawang may problema sa pag-iisip. Sapat na ang pagdududa para manalo. Isang gabi, habang nag-iisa, binuksan niya ang isang kahon na matagal na niyang itinago. Sa loob, may mga ilang litrato niya kasama si Isabela noong mga unang taon nila. Mga ngiting totoo pa, mga matang kumikinang pa. Kinuha niya ang isang litrato kung saan si Isabela ay nakangiti ng napakatamis. Ang mukha ay nakasandal sa kanyang balikat. Hinaplos niya ang imahe nito gamit ang kanyang hinlalaki. "Akala mo matatalo mo ako, Isabela?" Bulong niya sa litrato. "Hindi mo kailanman naintindihan. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa'yo, para maging perpekto ka." Tinitigan niya ang litrato ng matagal. "Akin ka lang." Ibinato niya ang litrato, pabalik sa kahon at isinara ito. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Isang hinaharap kung saan siya pa rin ang mananalo at si Isabela ay matututo sa kanyang pagkakamali. Bukas na ang simula ng paglilitis, ang araw ng kanyang huling halakhak. Tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang abogado. "Handa na ang lahat, sir," sabi nito. "Bukas, sa korte, wawakasan na natin ito." Ngumiti si Edward. "I can't wait." Ang pagbabalik mula sa La Union ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan ni Isabela. Hindi lang ito isang simpleng pagkabigo. Ito ay parang pagsasara ng huling pinto ng pag-asa. Sa kanyang silid, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at ipinikit ang kanyang mga mata. Muli, bumalik ang pakiramdam ng pag-iisa. Ang pakiramdam na siya lang ang nakakaintindi sa lalim ng bangin na kanyang kinalalagyan. Kahit ang suporta ng kanyang pamilya ay parang isang malayong alingawngaw. Natalo na siya. Bago pa man magsimula ang tunay na laban sa korte, talo na siya. Ilang oras siyang nanatili sa ganoong posisyon. Sa dilim. Hindi niya namalayan ang marahang pagbukas ng pinto. Si Robert Carter ay pumasok. Hindi dala ang awtoridad ng isang CEO, kundi ang bigat ng isang ama na nasasaktan para sa kanyang anak. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa halip, umupo siya sa isang silya sa tapat niya, hinayaan ang katahimikan na mamagitan sa kanila. "Alam ko kung anong iniisip mo," mahinang sabi ni Robert. "Iniisip mo na tapos na." Hindi sumagot si Isabela. Ano pa ba ang sasabihin? Noong una, pagpapatuloy ng kanyang ama, ang tanging nasa isip ko ay paghihiganti. Gusto kong makita siyang nagbabayad. Gusto kong durugin ang lahat ng itinayo niya. Tulad ng pagdurog niya sa'yo, ginamit ko ang galit bilang gasolina. Huminga siya ng malalim. Pero mali ako. Tumingin si Isabela sa anino ng kanyang ama sa dilim. "Nakita ko ang sarili ko sa'yo kanina habang kausap mo si Amelia," sabi ni Robert. "Ang tapang mo, Isabela. Kahit nanginginig ka sa takot, hinarap mo siya. Hindi para sa akin, hindi para sa kaso, kundi para sa isang kapwa-biktima. Para sa kanya." "Pero nabigo po ako," mahinang sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay paos. "Hindi ka nabigo," mariing sabi ng kanyang ama. "Pinakita mo lang kung sino ka talaga. At nakita ko rin kung sino dapat ako para sa'yo." Tumayo si Robert at lumuhod sa harap niya, tulad ng ginawa nito noong gabing umuwi sila mula sa gala. Kinuha nito ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. "Hindi na ito tungkol sa paghihiganti, anak," sabi niya. At sa boses niya, narinig ni Isabela ang isang bagong damdamin. Hindi galit, kundi purong pagmamahal. Tungkol ito sa'yo. Tungkol ito sa pagbawi mo sa sarili mo. Manalo man tayo o matalo sa korte, hindi na yun ang mahalaga. Tinitigan niya ang mga mata ni Isabela. "Kahit anong mangyari bukas, ipinagmamalaki kita. Ang tapang mo ay higit pa sa anumang yaman o kapangyarihan na mayroon si Edward." Ang mga salitang iyon ang bumasag sa yelo
na bumabalot sa puso ni Isabela. Hindi ang mga pangako ng pagkapanalo, hindi ang mga estratehiya ng mga abogado, kundi ang simpleng pagtanggap at pagmamahal ng isang ama. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng paglaya. Niyakap niya ang kanyang ama, isang yakap na puno ng pasasalamat para sa mga tao ng hindi nasasabing sakit. Oo, wala si Amelia. Oo, ang mundo ay laban sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, sa yakap ng kanyang ama, natagpuan ni Isabela ang isang katotohanan na mas malakas kaysa sa anumang testimonya. Hindi niya kailangan si Amelia para patunayan ang kanyang sakit. Hindi niya kailangan ang hatol ng korte para patunayan ang kanyang halaga. Ang kailangan lang niya ay ang sarili niyang boses. Humiwalay siya sa pagkakayakap at tumingin sa kanyang ama. Isang bagong apoy ang nagliliyab sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Attorney DeMarco. Nang sumagot ito, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Tuloy ang kaso, sabi niya. Haharapin ko siya sa korte bukas. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan. Ako lang. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang uri ng katahimikan na mas maingay pa sa sigawan. Para kay Isabela, ang bawat pag-upo ng mga tao, ang bawat pag-ubo, ay tumatagos sa kanyang pandinig. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Edward. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na nangangako ng pagkawasak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iwas ng tingin si Isabela. Tinagalan niya ang kanyang titig, hinayaan siyang makita na wala na ang takot. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Edward, isang lalaking may matalas na tingin at mas matalas na dila, ang unang sumalang. Nang tawagin si Isabela sa witness stand, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit habang naglalakad siya, inalala niya ang mga salita ang bumaho ng kanyang ama. Tungkol ito sa iyo. Sumumpa siya sa Biblia at umupo. Nagsimula ang interogasyon. Noong una, ipinasalaysay sa kanya ng sarili niyang abogado ang mga pangyayari. Kalmado at malinaw niyang ikinuwento ang gabi ng charity gala. Bawat detalye, ang bulong ni Edward, ang tunog ng latigo, ang kahihiyan. Ngunit nang ang abogado na ni Edward ang tumayo, nagbago ang lahat. Mrs. Kane, simula nito ang boses ay magalang ngunit may bahid ng pangungutya. Totoo po ba na ilang beses na kayong nagpatingin sa isang psychiatrist para sa anxiety issues? Oo, sagot ni Isabela. Totoo rin po ba na minsang nagwala kayo sa isang restaurant dahil sa hinala na may ibang babae si Mr. Kane? Isang hinala na napatunayang hindi totoo? Isang misunderstand? Isang yes o no lang po ang kailangan, Mrs. Kane. Oo. Sunod-sunod ang mga tanong. Bawat isa ay isang patibong. Idinisenyo para ipamukha sa lahat na siya ay isang babaeng hindi mapagkakatiwalaan, isang babaeng selosa at paranoid. Ipinakita ng abogado ang mga litrato niya na umiiyak, ang mga medical record ng kanyang anxiety. Si Isabela ay unti-unting ginigisa. Naramdaman niya ang paghuhusga sa mga mata ng mga nasa korte. Nararamdaman niya ang pagdududa, kaya Mrs. Kane, sabi ng abogado, papalapit sa kanya na parang isang ahas. Hindi po ba't posible na ang nangyari sa gabing iyon ay isang pagbaluktot lamang ng katotohanan dahil sa inyong emotional state? Posible po ba na dahil sa inyong matinding selos, nag-imbento kayo ng isang kwento para sirain ang inyong asawa? Ang tanong ay isang sampal. Isang sampal na gumising sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng abogado. Pagkatapos, tumingin siya sa mga hurado. At sa wakas kay Edward
na nanonood ng may kasiyahan sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim. Hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Ang anxiety ay totoo. Ang selos, minsan ay totoo. Dahil mahirap mabuhay kasama ang isang taong perpekto sa labas, pero isang halimaw sa likod ng mga saradong pinto. Objection, Your Honor! Speculation! Sigaw ng abogado ni Edward. Sustained! Ngunit hindi na napigilan si Isabela. Maari ninyong baluktutin ang aking nakaraan, sabi niya. Nakatingin pa rin sa mga hurado. Maari ninyong gamitin ang aking mga kahinaan laban sa akin. Pero ang mga latay sa aking likod, ang sakit na naramdaman ko sa gabing iyon ay hindi kasinungalingan. Ang abogado ni Edward ay naghahanda na para sa kanyang huling pamatay na tanong. Nang isang kaguluhan ang nangyari sa likod ng courtroom, ang malaking pinto na gawa sa kahoy ay bumukas. Lahat ay napalingon. Isang babae ang pumasok, payat at nakayuko. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay determinado. Si Amelia. Ang nangiti sa mukha ni Edward Kane ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng purong pagkagulat at hindi makapaniwalang tingin. Ang sariling abogado ni Isabela ay nagulat din, ngunit mabilis na nakabawi. Tumayo siya. Mayroon po kaming huling testigo, Your Honor. Sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa biglang tumahimik na silid. Si Amelia ay nagpatuloy sa paglakad. Tumingin siya kay Isabela sa witness stand at sa isang saglit, isang tingin ng pasasalamat at pagkakaisa ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Edward Kane, ang lalaking minsan na niyang tinakasan. At sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Ang testimonya ni Amelia ay hindi isang sigaw ng paghihiganti. Ito ay isang mahinahon at masakit na pagsasalaysay ng katotohanan. Habang nagsasalita siya sa witness stand, ang buong courtroom ay nakikinig na parang walang humihinga. Ikinuwento niya ang mga pasa na tinatakpan niya ng pundasyon, ang mga sirang gamit na pinalitan para walang makahalata, ang mga banta na pumuno sa kanyang mga gabi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang tumatagal, ito'y naging matatag, pinalakas ng mga taon ng pinigil na sakit. Ang kwento niya ay isang echo ng kwento ni Isabela. Ang mga pattern ng pang-aabuso, ang gaslighting, ang pagkontrol, lahat ay naroon. Dalawang magkaibang babae, dalawang magkaibang panahon, ngunit iisang halimaw. Nang siya ay natapos, ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Ang depensa ni Edward, na maingat na itinayo sa pundasyon ng isang asawang baliw, ay gumuho na parang isang kastilyong buhahangin. Ang hatol ay mabilis. Guilty. Sa lahat ng kaso, nang ipahayag ng hukom ang sentensya, hindi makapaniwalang umiling-iling si Edward. Tumingin siya kay Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkalito, na para bang hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Isabela! Sigaw niya habang pinupusasan siya ng mga pulis. Hindi pa tayo tapos. Ngunit para kay Isabela, tapos na. Hindi na siya natinag sa kanyang banta. Habang inilalabas si Edward sa courtroom, ang dating makapangyarihang bilyonaryo ay isa na lamang ordinaryong kriminal. Sa labas ng korte, sinalubong siya ng mga mamamahayag, ngunit sa halip na magtago, humarap siya sa kanila. Sa tabi niya ay si Amelia. Sa harap ng mga kamera, hindi na nagsalita si Isabela tungkol kay Edward. Sa halip, nagsalita siya tungkol kay Amelia. At sa libu-libong kababaihan na dumaranas ng parehong kalagayan sa likod ng mga saradong pinto, sa katahimikan. Pagkatapos ng lahat, sa labas ng gusali, sa ilalim ng kalangitan, nilapitan ni Isabela si Amelia. Walang salitang namagitan. Niyakap lang nila ang isa't isa. Isang yakap ng dalawang taong nakaligtas, isang yakap ng pasasalamat at pag-unawa. 6 na buwan ang lumipas.
Nakatayo si Isabela sa isang entablado, hindi sa loob ng isang madilim na courtroom, kundi sa isang maliwanag na bulwagan na puno ng mga taong sumusuporta sa kanya. Ang kanyang suot ay simple, ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay maikli na, isang simbolo ng kanyang bagong simula. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng takot, ay kumikinang na ngayon sa layunin. Sa harap niya ay isang banner na may mga salitang The Hope Foundation, Launching Gala. Ang mga sugat ay hindi simbolo ng kahinaan. Sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang mga ito ay paalala. Isang paalala na tayo ay dumaan sa isang laban. Isang paalala na sa kabila ng sakit, narito pa rin tayo nakatayo. Tumingin siya sa mga mukha ng mga tao sa audience, ang kanyang mga magulang na puno ng pagmamalaki. Si Amelia, na isa na sa mga board member ng foundation, at maraming iba pang mga mukha na may kanya-kanyang kwento ng paglaban. Itinatag namin ang Hope Foundation hindi para balikan ang dilim, pagpapatuloy niya, kundi para maging ilaw para sa mga nasa dilim pa. Para sabihin sa kanila na hindi sila nag-iisa, para bigyan sila ng ligtas na lugar, ng tulong legal, at ng pagkakataong makapagsimula muli. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting totoo at malaya. Dahil ang mga sugat ay paalala na tayo'y nakaligtas, at sa bawat pagligtas may bagong pag-asa. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, at sa ilalim ng mga ilaw, naramdaman ni Isabela hindi ang bigat ng kanyang nakaraan, kundi ang gaan ng isang hinaharap na siya na mismo ang humuhubog. Ang pundasyon ay naitayo na, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa kanyang sarili. Isang pundasyon na gawa sa pag-asa.